Yung guys, nandito naman tayo sa ating channel. Ibabahagi ko naman sa inyo kung araw na to ay paano gumawa ng kwelyo. Start. Tara, ito na pala. Pansinin nyo yung makina ko guys, puro kalawang na siya kasi matagal na yan, wala na siyang pintura at puno na rin ng repair yan mga kaibigan. Ako lang din ang nagmimekaniko niyan mga kaibigan. Ito yung batok guys, ididikit muna natin yung pilon sa tela, lagyan natin ng service na tahi para hindi siya aalog-alog, gagalaw-galaw. Kahit luma na yung makina ko guys, maganda yung tahi niyan. Ayan, ganyan guys. Bali, lalagyan ko lang ng service para hindi siya gagalaw-galaw. Ganon din siya sa kwelyo mga kaibigan, para hindi rin gagalaw-galaw, para maigpit ang pagkakapit niya mamaya. I-fold na rin natin yung batok mga kaibigan, yung bangkito, pinakabatok ng kwelyo. Ganyan, ipo-fold ko lang ng ganyan. Yan na yung tahi niya guys. Permanent sewing na yan. Yan, ganyan lang. Sabay gupit sa mga sobrang tela mga kaibigan. Kunin na natin bali yung sukat ng pilon ng ating batok. Saka huwag nyo kalimutan lagyan ng pikete mga kaibigan dun sa gitna. Dito naman tayo sa kwelyo guys. Bali lalagyan ko yan ng sinulid pang batak dun sa para maging matulis yung ating kwelyo, para maging maganda siya mamaya. Ganon din sa kabila mga kaibigan. Yan, ganyan lang din. Parehas lang. Pagkatapos nito guys, sabay gupit na rin sa mga sobrang tela. Yan, ganyan lang. Linisin lang para hindi masyadong makapal sa pinakaloob ng ating pinakakwelyo. Lagyan na rin natin ng 1/16 sa loob mga kaibigan para tumigas yung pinakagilid ng kwelyo natin at magandang ibaliktad. Baliktarin ko lang siya guys ng ganito. Ito yung sinulid na nilagay natin kanina, yun panghatak para matulis yung ating pinakadulo ng ating kwelyo. Yan, ganyan. O, yan. Tapos guys, lagyan na rin natin ng 1/16 para hindi na siya alog-alog din. Kayo guys, kayong bahala. Pwede rin naman ng 1/4. Yan guys, ganyan lang. Tanggalin na natin yung pinaghila natin na kanina. Yan, sinulit na pangpatulis kanina. Tapos guys, ikunin mo na yung lapad dulo sa dulo. Bawasan mo ang sobra-sobra. Magtira ka ng 1/2 para sa sewing allowance. And then kunin mo rin yung pinakagitna ng kwelyo natin guys. Tapos tanggalin na yung tinahin natin nung una, yung service lang yan para hindi gagalaw-galaw yung tela natin sa pilon mga kaibigan. I-attach na natin yung batok mga kaibigan yan. I-center lang natin sa gitna yung nilagyan natin ng pikete kanina. Yan, lagyan lang natin ng tahi na service na ganyan bago natin ilagay yung pinakalikod ng batok. Yan, ganyan lang. O diba guys, ang dali-dali lang. Isunod na natin yung likod ng batok. Yung likod ng batok na yan guys, yan yung kakapit dun sa pinaka-panel ng ating polo. Tapos guys, gupitin na rin yung mga sobrang tela para hindi siya pumapal sa pinakaloob ng ating kwelyo. Baliktar rin natin guys. Yun. Medyo matulis yung kuko natin yan guys. Ayan, yung hinlalaki lang naman. Padapain na natin siya guys. Padapain. Lagyan natin ng 1/16 para hindi siya bubuka-buka. Tanggalin ko na rin yung service sewing niya kanina mga kaibigan. Yan yung ginawa natin una kanina, tinahin natin yung pilon sa tela. Ayan guys, kwelyo na siya. Napaka-pogi ng magsusot nito mga kaibigan. Lagyan ko lang siya ng marking guys para may susundan ako para mamaya sa panel, meron akong susundan. Bawasan natin ng sobrang tela mga kaibigan. Magtira din ng 1 and 1/2. Ay, 1/2 lang pala. Lagyan din ng marking sa gitna. Yan.
Yun guys, kwelyo na siya. Ayan oh, ang ganda ng kwelyo niya. No? Lalo kapag ang ginamit natin dyan, yung pilon dikit, mas maganda siya. Yung pilon dikit kasi guys, paplansyahin mo muna sa tela bago siya dumikit. Para dumikit. Guys, dito lang muna yung video natin at maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa ating mga video. Guys, sana bigyan ka na rin po tayong lahat. Okay po.